Tayong lahat ay alagad ni Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumili ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinman bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo, ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbabasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sa ating kwento ngayon, ating napakinggan si Kuya Jesus na pumili ng 72 na mga tao upang kanyang maging disipulo o alagad. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan nila upang magpagaling ng mga may sakit, makilala ang Diyos at ipangaral sa mga tao ang kanyang mga salita. Isinugo ni Kuya Jesus sa mga alagad upang maraming tao pa ang makasunod sa kalooban ng Diyos at makaranas ng kanyang malaking pagmamahal. Ganito tayo kahalaga sa Diyos, mga bata. Nais niya tayong lahat ay makalapit sa Kanya at maging malaya sa anumang sakit at kasalanan. Ngunit sinabi ni Kuya Jesus, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Ibig sabihin ni Kuya Jesus, maraming tao ang hindi pa nakakakilala sa Kanya, pero kakaunti ang alagad na nagpapakilala sa Kanya. Inaanyayahan tayo ni Kuya Jesus na magdasal tayo sa Diyos Ama, sa may-ari ng anihan na magpadala pa ng maraming mga alagad para maraming tao pa ang makakilala at makalapit kay Kuya Jesus. Pero alam nyo ba, mga bata, na lahat tayo ay tinatawag na maging alagad ni Kuya Jesus? Sa katekismo ng simbahan, sa pamagitan ng sakramento ng binyag, tayong lahat ay may tungkulin na ipangaral at ipakilala ang Panginoon sa lahat ng tao sa pamagitan ng ating mga salita at gawa. Sa pamagitan ng mga gawaing apostoliko, gaya ng pagtulong sa mga nangangailangan at sa mga may sakit, sa pamagitan ng pagyaya sa ating mga kaklase at kalaro na magsimba tuwing araw ng linggo. Tayo ay nagiging mga alagad o misyonero ni Kuya Jesus, kahit mga bata pa lamang tayo. Ito ang ibig sabihin ng pagiging alagad, mga bata. Tayo ay sinusugo upang maramdaman ng iba ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Tayo ay sinusugo para gayahin si Kuya Jesus sapagkat sinisikap ng mga alagad na tularan ang halimbawa niya, lalo na ang kanyang pag-ibig, kababaang loob at paglilingkod sa iba. Kaya halina at tayo ay tumugon na maging alagad ni Kuya Jesus. Paano tayo magiging makabagong alagad ni Kuya Jesus? Una, maging mapagmahal tayo gaya ni Kuya Jesus, mga bata. Gawin natin ang mga bagay na makabubuti para sa ating kapwa. Halimbawa, maging mapagbigay tayo sa ating kapwa. Kung may kaklase tayong hindi maintindihan ng aralin, turuan natin. Kung may kakilala tayong may sakit, dalawin at ipagdasal natin. Tumulong tayo sa mga gawaing bahay at maging masunurin sa ating magulang.
Ikalawa, ipagdasal natin na dumami ang maging pari. Ang mga pari ang pangunahing taga-akay ng tao sa Diyos, mga bata. Kaya naman ipagdasal natin na maraming bata ang tumugon sa tawag ng Diyos na maging pari sa darating na panahon. At ikatlo, sumali tayo sa mga gawain ng simbahan. Kung may pagkakataon, maaari tayong sumali sa mga samahang pambata ng parokya at maglingkod bilang choir, tagabasa, animators at sakristan, lalo na sa Children's Mass.